What's up mga kapulido, Genrix Motor Parts. Kwento ko sa inyo yung tungkol sa mga kargado tapos nagbalik ng stock. Like halimbawa 59 stock yan tapos binalik ng stock. Bakit daw mahina na after binalik sa stock? Shoutout sa dayo natin all the way from Victoria. Ayan si sir. Meron siyang motor na we found out second hand niya nabili, tapos we found out na dati siyang kargado. Sobrang hina daw talaga. Top speed sir? Mga 70 na lang po. 70 lang daw yung top speed. So nung nabuksan namin siya, ex-kargado siya. So in-explain ko lang sa inyo kung bakit may mga ganun na nangyayari. Hindi naman lahat ng binalik sa stock mahina na. Kasi kami nagbabalik din kami sa stock. Pero may mga proseso yan at pagsusukat. Kailangan syempre stock talaga siyang babalik. So tingnan nito mga kapulido ng piyesa na i-reveal ko sa inyo kung bakit ganun. Yan, alright. So yung kanyang signal is okay naman. Uy, dali lang, may tanim. May tanim yung signal. Patay tayo dyan. So ay okay, yung tanim niya is 4 na piraso, malamang pang 59 lang to. Mas maganda. Mas maganda pala, may tanim na to. May tanim siya, 4. Yun yung silipin mga kapulido, ayan. Huwag sana siyang tumakas ang mga tanim niya. Bagay, hindi naman sila preso no, para tumakas. Yan may tabasan na yung check. So yun nga ay tapos nakalighten ang kanyang sigunyal. Oh, maganda to ha. Nakalighten tapos nakatanim. Ayan, meron siyang tabas. So advantage yan sa gagawin namin kasi isi-set namin siya as 59 stocked ngayon. So may magandang advantage to. Kung stock siya, hindi siya ganun kaganda kasi ibang vibration yan sa stock. Kasi magaan ang piston ng stock. So reveal ko muna yung mga kaibahan niya at mga piyesa niya. Dahil nabili niya second hand to, pero matagal na. So ito palitin na rin. Ayan o. May tabasan. Ning. Kaya kayo dyan. So yun, ito chain guide niya palitin na. Ayan o, sira. Tapos yung timing chain niya napakaluwag na. Sangkos ng maingay. Tapos ang dami ng tagas dito. Dahil sa sobrang luwag ng chain na yan, may konting gas-gas doon. Pero wala namang problema yun. So palit chain, palit tensioner, ay chain guide. Yung kanya sigunyal, okay yan, pasok tayo dyan. Mas malakas yata yung mabubuo natin. Kasi naka-balance na siya at nakalaban. So para maibalik mo yung dating lakas ng Mio kapag binalik mo sa stock, kailangan yung mga piyesa yan ng standard is standard talaga. Wala namang problema kahit galing pa ng 299cc yan na 4 valves no, 6 valves no, bahala ka na ilang valves, 16 valves. Basta buo ito, daanan ng langis. Dadaan nyo lang is dyan paakyat ulit, hindi wasak. Mababalik mo sa stock. Kasi sinasabi nila, hey, galing ng kargado yan, hindi na pwedeng ibalik sa stock. Pwede po yun. Ay, galing kargado yan, hindi na pag binalik yan, hindi na same sa stock, original na yung lakas. Pwede pong maibalik yun mga kapulido. So dito na tayo sa case niya kung bakit mahina nga naman siya compare sa stock. Siyempre, yung signal nga niya, wala sa balance. Balance ng stock piston. Kasi nakadesign ng ating signal sa standard na piston, syempre. So kung binalance mo siya sa 59, binalik mo sa stock, hindi mo nga naman may babalik yon. Kasi mabigat yung naka-counterweight ang kanyang signal. Ito yung mas malaking dahilan kung bakit humihina yung ex-kargado. Ayan po yung chamber, binawasan.
bawas na bawas yung chamber niya. So dito naman, ang pinag-uusapan naman dito is yung compression. Ayan, binawasan yung chamber niya, malaki. Pakita ko sa inyo yung stock chamber. Hindi lahat ng nagbabalik ng stock no good na. Ayan yung chamber na stock, oh. Masikip. Ito, niluwagan. Hinabol siguro sa 59. So syempre, pag nag-compress yung piston, maluwag yung pagpuputukan niya. Ibig sabihin, hindi masyadong siksik yung naiipong hangin dun sa combustion chamber. So puputok siya, maluwag yung pagpuputukan niya, mahina yung maipupush yung piston, di ba? Pero kung yung stock talaga ang binalik, pag pumutok yan, napakasikip. Malakas yung bato pag pumutok yung combustion dito. Sa piston replacement ang pinalit, wala namang problema dun. Pareho lang naman ang timbang ng stock at saka replacement. Tapos yung timing niya, dahil yung timing chain nakalawlaw na, aatras ang timing natin, magiging low compression. So kung gusto mo talagang kunin yung balik stock na yung lakas pareho lang, palit ka ng head, balik mo yung original na stock. Ito yung stock na nga naman pero tabas na. Sa valve spring at saka retainer, kung tinabas man yan, walang problema. Stock man walang problema sa performance yan. Ito lang talaga, chamber compression. So kung magbabalik ka sa stock, gusto mo bumalik yung dating lakas din, stock head na hindi na chamber, ibalik mo. Yung port okay nga yun baka mas malakas pa siya kung stock siya tapos naka-port pa, di ba? Etong full stock talaga, mas malakas yung naka-port. Ang problema nga lang, wala naman siyang presyon, kulang na kulang yung presyon niya. Tapos wala sa balance yung kanyang crank. So yun lang po yung dahilan. Sa pagbabalik stock, gusto mo mabalik yung stock, balik mo yung sigunyal. Dapat ito hindi siya nakawalwal. Walwal na tanggal to kahit nakagaling 63 to, nakawalwal. Basta hindi nasira tong oil pat, okay, balik stock yan, walang problema. Sa piston syempre, yung standard piston na walang tabas, okay yun. Tapos yung chamber, kailangan walang tabas, pinaka-importante yan. So yun, yung kung case naman neto, wala kang pambili ng stock head na hindi naka-chamber, may pag-asa pa naman yan mga kapulido, para makuha mo ulit yung compression. Kaso syempre gagastos ka rin, pero ito at least mas malapit naman sa katotohanan. Pagka nakabawas yung chamber mo, gusto mong ibalik sa stock na may lakas pa rin naman, itutok mo mga kapulido, tanggalin mo parehong gasket, tutok mo para lumapit yung piston sa head. Kahit bawas yun, madadagdagan siya ng compression. So yun, naway nakatulong po ang ating video, ang ating munting video sa mga nangangailangan na mga nagdi-DIY. Salamat po sa panonood mga kapulido. Siyempre pupuliduin namin ang gawa dito mamaya at Generates. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam.